Ang patutunayan ho ng makakadebate ni Brother Eli, patutunayan ko na ang Espiritu ng Diyos na nasa ibabaw ng tubig sa Henesis 1:2 ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ayon sa Biblia. Yan po ang tema na patutunayan ni Ginoong Ben Nalus na tututulan naman ni Brother Eli Soriano. Magkakaroon po sila ng 3 tindigan at meron pong 10 minuto bawat tindig. Merong 5 minuto na cross-examination pagkatapos ng bawat tindig ng magkabilang panig. At para tayo po'y maka-arangkada na, ibigay na natin ng 10 minuto kay Ginoong Ben Nalus para sa kanyang temang patutunayan. Sige po. Una, ito meron na. Sige po, meron po yan. Tayo na lang. Magandang gabi po. Una, bumabati po ako sa ating lahat ng mga nakikinig sa Channel 37 at sa lahat ng mga tao sa labas ng himpilang ito. At ang akin pong ngayong gabi, ang akin pong paninindigan, ang sinabi po na pag-usapan kagabi na ang Espiritu ng Diyos na nasa ibabaw ng tubig ay siyang Diyos na lumikha ng sanlibutan. Na unang-una po, mga kapatid, nais ko pong ipanguna sa inyo na bago pa lang nilikha ang sanlibutan, ang langit at ang lupa, at ang lahat ng mga natatanaw natin dito, wala pa po tayong ni anong nasa ibabaw ng lupa, kundi gagawa pa lang ang ating Diyos, ang ating Panginoon Diyos. Na dito, na sinasabi, nung sila'y lumikha sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos na ito'y mababasa natin sa awit. 82, ang talatay 1, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Sa madalit sabi po, tinawag po tumatayo sa kapisanan ng Diyos, hindi lang po siya nag-iisa. Hindi lang po siya nag-iisa. Kundi marami siya, dapat at merong isang tumatayo. At nagmungkahi siya sa kapisanan ng Diyos na gumawa, lumikha ng langit at ang lupa. So sa madalit sabi, gumawa sila ng langit at ang lupa na ito'y mababasa natin sa Henesis 1:1. At narito po ang sinasabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo, at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa madalit sabi, dito, ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Sinabi ko po na ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Ayon na rin po dito sa ating mababasa sa awit, ang talata 90, ang kabanata 90, ang talatay 2, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa ay may at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang walang hanggan, ikaw ang Diyos. Dito po sa talatang ito, papansinin po natin, bago po nilikha ang sanlibutan, ang Diyos, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Sa madalit sabi, naririto po, walang hanggan, walang pasimula, wala pang lahat ng laman dito sa ibabaw ng lupa. Wala pa pong langit at ang lupa. So, sa madalit sabi, ang lahat ng ating natatanaw dito, ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu na mababasa natin dito sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kaniya nagsisiyamba, kailangang magsisiyamba sa katotohanan. Sinabi po na dito, ang Diyos ay Espiritu. Sa madalit sabi, tinawag na Espiritu, kung anong Espiritu, hindi po nakikita. Yan po ang Espiritu. Hindi natin nakikita. At dito po sa kanyang pagkakalikha,
ng langit at ang lupa, na sinasabi rito, ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Sa madalit sabi, mga kapatid, ang Diyos ay naririto sa hindi natin nakikita. Ang kalawakan nito na hindi natin nakikita. Maging sa harapan natin, naririto ang ating Diyos. At yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At ito po hindi natin pwedeng pasinungalingan pagkat mga natalan lahat sa banal na kasulatan. Na sinasabi na po ng ating kapatid na Eli Soriano na ang Diyos na nasa ibabaw ng tubig ay hindi siya ang Diyos na lumika. Ay hindi po natin, pagka po sinabi ni Brother Eli Soriano na ang Diyos na lumika, hindi yung nasa ibabaw ng tubig, ay wala na po tayo makikita rito mababasa pa sapagkat dito sinasabi, bago nalabas ang mga bundok o bago mo lilika ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula, intindi po natin, walang pasimula, wala pa pong nagagawa. Hanggang sa walang hanggan, sa madalit siya, hanggang sa walang hanggan, lahat po, kumbaga kung natatanaw po natin, walang hanggan yan eh. Wala po tayong makikita kahit ano. Na sinasabi naman dito, ikaw ang Diyos. Sinasabi po dito, ikaw ang Diyos. Pag sinabi po natin, ikaw ang Diyos, dahil sa ang Diyos sa Espiritu, hindi natin nakikita. Maliwanag po ba mga kapatid? At ito po yung pinaninindigan ko bilang isang mangangaral. Unang-unang nga po, sasabihin ko po sa inyo, ako po ay hindi po ako nakapagtapos ng sa International Bible School. Papakilala po ako sa inyo pagkat nais ko pong malaman na itong lahat ng sinasabi ko ay hindi po itinuro sa akin ng tao. Hindi po tinuro sa akin ng tao, kundi itinuro sa akin to ng karunungan ng Espiritu ng Diyos. Ito po ay pinahayag sa akin mula sa kanyang karunungan. Yan po ang aking masasabi sa lahat ng ating mga kapatid. At ito po ay binabahagi ko lang upang ang lahat ng mananampalataya, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng anak ng Diyos ay malaman ng katotohanan mula sa Kanya, yung ayon dun sa ipinahayag sa akin. Kaya naman po ako, pilit na tumindig dito hanggang kagabi at patutunayan ko na ang Diyos na nando doon sa ibabaw ng tubig ay siyang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Lahat ng bagay na nakikita at di nakikita, maging sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, sa ilalim ng kalupaan, mga luklukan, mga pamunuan, at mga kapangyarihan. Itong ating Diyos na itong lumikha nito, isang Diyos na aking kinikilala at kinikilala ng lahat, bagamat hindi nyo nakikilala. At panahon na siguro, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, panahon na po siguro para malaman natin kung sino ang talagang tunay natin Diyos. At ito po, ayoko lang pong munang iligaw ang ating paksa pagkat malalaman po ninyo sa bandang huli kung ano ang pangalan ng ating Diyos, kung sino ang ating sino ang ating Panginoon, ng kaunahan tinawag na Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. At kung sino ang gumanap sa 7 Espiritu ng Diyos ayon sa pahayag ng ating Panginoon na nakasama natin dito sa lupa upang maganap ang lahat ng kaganapan mula pa noong pasimula hanggang sa ngayon, na ang lahat ng ito ay mahayag sa pamamagitan ng pahayag ng Panginoon na ibinigay sa akin. Sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na siyang nagpahayag sa akin, ay malalaman po natin mga kapatid, 100% sasabihin ko po siya, ang Papa sa Roma, hindi po alam kung ano ang pangalan ng ating Diyos. Ito po'y mahayag sa atin. At ako po'y nagpapasalamat ang pagkakataong binigay sa akin ito upang maipahayag natin sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga anak ng Diyos na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, ng ating Diyos na nagmahal sa atin, na dahil sa kanyang pagmamahal na ginawa, ay ginawa po niyan lahat. Hanggang sa kayo, gumagawa siya para makasama tayo hanggang sa kabilang buhay. Maraming po salamat at yun po pinaninindigan ko mga kapatid, na ang Diyos na nasa ibabaw ng tubig ay siyang Diyos natin na ngayon, noon, ngayon, Last 1 at minute. magpakailanman.
Marami po salamat mga kapatid sa pagkakataon binigay sa akin at magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Bigay po natin ngayon ang 5 minuto na cross-examination ni Brother Eli dito kay Ginoong Ben Nalos. Brother Eli, go ahead po. Sige, Brother Josel, at saglit lang, at meron lang tayo na ayos. No? Sige. Sabihan po ninyo, ito kasi after po ng isang tindig ng isang magsasalita, cross-examine siya, tatanungin siya noong kanyang kadebate. Kaya after nitong 10 minuto nga na naging tindig ni Ginoong Nalos bilang pagpapatunay sa kanyang tema na ang Diyos daw po na lumikha ng langit at lupa ay yung nasa Henesis 1:2 na Espiritu ng Diyos na nasa ibabaw ng tubig. Yan ho ang kanyang ibig patunayan. Gumamit siya ng mga talata. Tayo naman ay mag-aantabay kung ito ho titindig talaga na katotohanan sa cross-examination na gagawin sa kanya ni Brother Eli Soriano. No? At tingnan natin ito. Tapos na ang unan niyang tindig. Baka pwede na ba tayo, kapatid Willie? Sige, antabayan na lang po natin. Maganda to. Actually, hindi po isang tema lang tong rito supposed to being pag-uusapan. Pero hanggang dito muna. Sige. Para daw mas magandang usapan, Brother Josel, face to face ang mangyayari ngayon dyan, Brother Josel. Maganda raw yung mag-usap ng mukhaan, magkaharap talaga. Okay, sige po. Hello. Ayan. Okay na po. Hindi namin masyado marinig doon, kaya po kami bumaba. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Paano na? Ano ba yung, meron tayong interpellation? Opo. Oras na po para sa cross-examination ni Brother Eli kay Ginoong Ben Nalos. Mayroon po tayong 5 minutes na cross-examination. Sino ang ating timer? Okay na po. Magandang gabi po sa inyo. Ang tanong kong una, sabi ni Mr. Nalos, ang Diyos daw nung wala pang ginagawang kahit ano, nasa kalawakan daw siya. Niyo po bang tinatanggap yon, Mr. Nalos? Yun po ang sinabi ko. Na siya'y nasa kalawakan. Kung mabasa ko sa Biblia na yung kalawakan kasama sa nilikha yun, tatanggapin nyo, mali yung sinasabi nyo. Hindi ko po tatanggapin. Kahit mabasa sa Biblia. Kahit po natin mabasa sa Biblia. Bakit nyo sinabing siya'y nasa kalawakan? Sinabi lang pa naman po yun. Hindi, ang pinag-uusapan kasi natin, sabi nyo, nung hindi niya pa nililikha ang lahat ng bagay, nandyan siya sa kalawakan. Sinabi nyo pa, maging sa harap natin, sabi nyo ganon. Parang ang ibig nyo sabihin sa salitang kalawakan, yung space, di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo ng isang gusto kong pirme ang sagot. Asan po ang Diyos nung hindi niya pa nililikha ang lahat ng bagay? Narito po sa kalawakan. Kayo po ba'y sigurado na dun sa sagot niyong siya'y nasa kalawakan nung hindi pa niya nililikha ang lahat ng bagay? Sigurado po ako. Sigurado kayo. May babasahin ako sa Biblia dahil hindi nyo rin lang tatanggapin. Mabuti basahin ko. Dito po sa isang talata ng Henesis, ganito po ang nakasulat dito, kapatid. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. Ito'y 1:7. Pakilagay sa screen. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Ang tanong ko,
Asan ang Diyos nung hindi niya pa nililikha ang lahat ng bagay? Sabi niyo, nasa kalawakan. Hindi ba yung kalawakan ay ginawa niya rin at yun yung langit? Hindi, ang tanong ko maliwanag kasi asan ang Diyos nung hindi niya pa nililikha ang lahat ng bagay? Sagot niyo, kalawakan. Anong kalawakan ang tinutukoy niyo? Yun ho ba yung sinasabi sa Biblia? O yun yung kalawakang nasa utak niyo na hindi niyo nababasa sa Biblia? Marami po salamat, Brother Eli, at binigay niyo ng pansin ang salitang kalawakan. Dahil din po dito, no, sinasabi po ng Diyos, nung matapos ang likhain, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Hindi po yan ang binasa ko. Ang binasa ko, 1:6, 1:7, ginawa ng Diyos ang kalawakan. Ang tanong ay maliwanag eh. Asan siya nung hindi niya pa ginagawa ang lahat ng bagay? Kayo may tanong niyan, inuulit ko lang sa inyo eh. Binasa Sabi po, niyo, nasa kalawakan. Ang tanong ko ngayon uli, yung palang kalawakan sa Biblia, ginawa rin ng Diyos yun at yun nga ang langit eh. Anong kalawakan ngayon yung sinasabi niyo na nandoon siya nung hindi niya pa ginagawa ang lahat ng bagay? ito po, Brother Eddie, ang magiging sagot ko. Dahil po, ang Panginoon ay napakapangyarihan sa lahat. Dahil binasa po ninyo yung nadito sa, yung sinabi nyo. Ang babasahin ko naman po dito ay nasa talata ng 6 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna Yun ng na nga tubig. po eh. Hindi ba yun yung ginawa niya? Magkaroon ng isang kalawakan. Parang yung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Siya rin ang gumawa ng liwanag eh. Brother Eli, sa ating pong manonood, dahil sa hindi natin mauunawaan, ang ating hindi nakikita. 5 ano lang to eh, 5 minuto lang kapatid eh. Pag tinanong ko kayo, sumagot kayo ng diretso, yun din ang gagawin ko sa inyo. Ito po nga, Alin pong kalawakan yung sinasabi nyo na nandoon ng Diyos nung hindi niya pa ginagawa ang lahat ng bagay? kasi po ang lahat ng natatanaw dito, sinasabi po dito, nasa ibabaw ng tubig. Ang nasa ibabaw po ng Hindi tubig. po, wala anong nakasulat na lahat ng natatanaw nasa ibabaw ng Hindi, tubig. wala po nun. Lilikha pa lang po. Huwag kapwa-tao. Lilikha pa Ang lang. sabi doon, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Wala akong nakalagay doon. Lahat ng natatanaw nasa ibabaw ng tubig. Wala ho nun. Dito po, Wala ho nun. bali dito po, sinasabi po rito, Brother Lely. Dahil hindi natin mauunawaan, ang hindi natin natatanaw, kaya ang nagsalita dito sinabi ng Panginoon, magkaroon na isang Kapatid, kalawakan. lumalawig po tayo, masasayang ang oras natin. Hindi po. Milyon po ang binabayaran namin dito na hindi naman namin kayo sisingilin. Kaya, ang tanong ko sa inyo, sa maikling oras ng pagtatanong, aling kalawakan yung sinasabi nyo, diretsahin nyo na. Aling kalawakan ang yung sinasabi ko sinasabi pong nyo kalawakan, na nandoon ng Diyos nung hindi pa niya ginagawa ang anumang bagay. Ang sinasabi ko pong kalawakan, itong hindi natin natatanaw. Alin pong itong hindi, ito. Itong hindi natin natatanaw. Ito po, ito. Yung hindi natin nakikita. Ito po ang Yan po ang kalawakan. kalawakan. Yan po ba? Yan po ang sige. kalawakan. Mabuti, sasagot kayo ng ganyan, diretsaan. Kasi walang specific ang sagot nyo eh. Sabi nyo kanina, ang Diyos, tumatayo sa kapisanan ng Diyos, di ba? Apo. At ang sabi nyo, tinulat ko, iminungkahi ng Diyos sa kapisanan ng Diyos na gumawa sila ng langit at lupa. Saan nyo po nabasa yun? Ang salita Yung sinabi nyo, na iminungkahi ng Diyos doon sa kapisanan ng Diyos, nagagawa sila ng langit at lupa. Saan nyo po nabasa yon? Ito po yung pinagbantayan ko nung likhain ng Diyos ang tao. Hindi po tinatukoy ko tao. Hindi, Ang sabihin- tinutukoy ko yon, sabi nyo kanina, ayoko kasing maligaw ang tagapakinig ng ang dating daan eh. Sabi nyo, tumatayo ang Diyos sa kapisanan ng Diyos. At kung andun siya sa kapisanan ng Diyos, sabi nyo, iminungkahi niya na gumawa sila ng langit at lupa. Saan po yun? Okay. Ito po, kaya ko sinasabi naman to, binanggit Hindi ko ko po din. tinatanong kung kaya eh. Hindi ko tinatanong ang konklusyon nyo. Hinahanap ko sa inyo anong talata, yung binasahan nyo yung sinasabi. Saan sa Biblia po? Ito po ang pinagbasahan na, yung awit, 82, ang talatay 1. O wala hurong mungkahi. Sa 82.1 ng awit, babasahin ko. Wala hurong mungkahi. Ang sabi rito, ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos